Hi, honey. Ay, honey. Ay, naku, honey, buti dumating ka. Marami akong gustong i-chika sa'yo. Alam mo ba, si kumare at si kumpare, nag-away na naman. Nag-away at naghabulan. Kaya naman pala, si kumpare may babae. Bla, 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 bla. At saka yakati, yakati, yak, 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 yak. Bla, 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 bla. At ganito pa, isa pa. Sige, bilis, bilis. Bla, 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 bla. Welcome sa ating episode 15 dito sa The Praying Mom. Let's talk about another issue patungkol sa pag-aasawa. Sa mga sandaling ito, pag-usapan natin ay isa pang problema dito sa The Praying Mom podcast. Ang tanong, ano ang gagawin mo kung ang problema mo naman ay ang asawa mong super daldal? Let's talk about chatty wife versus nonchalant husband. Nagiging problema kadalasan sa mga mag-asawa kapag huminto na sila sa kanilang mga communication. Pero ang tanong, paano ang gagawin mo kung ang asawa mo naman ay very talkative? Paano mo ito aayusin? According to the survey, ang mga babae daw ay gumagamit ng 20,000 words a day. Wow! Samantala ang mga lalaki naman, 7,000 words a day lang ang ginagamit. It's very clear kaya pala madaldal ang mga babae kasi meron siyang 20,000 words a day na ibig sabihin sa isang araw kailangang ubusin niya ito. But the problem is this. Dahil ang mga lalaki nagtatrabaho, nagagamit niya na ang kanyang 7,000 words a day. At kapag umuwi na siya, konting-konti na lang ang salita na meron siya. Kasi nga, ang mga kalalakihan ay iba sa mga babae. Ang mga lalaki, they are nonchalant. Kinokontrol nila ang kanilang mga emosyon sa pamamagitan ng action kaysa sa salita. Ang mga babae kasi ginagamit natin ang komunikasyon para sa ating mga social connections at para makabuo tayo ng relationship. Samantalang ang mga lalaki naman, ginagamit nila ang komunikasyon sa pangunguna, pamamahala at kapangyarihan. And one more shocking revelation, sabing ganun, ang utak daw ng babae, yung part ng communication ng babae sa kanyang utak ay mas malaki kaysa sa mga lalaki. Kaya mas magaling ang mga babaeng magsalita. Samantalang yung utak ng lalaki, pagdating sa logic or math, mas malaki kaysa sa utak ng mga babae. Kaya ang mga lalaki magaling sila sa mga numbers at gumawa ng aksyon. So ang tanong, anong gagawin mo kung ikaw ang mister at ang asawa mo ay madaldal? At ikaw naman misis, naiinis ka dahil ang asawa mo hindi umiimik, hindi nagsishare ng kanyang kalooban. Bilang mga asawang babae, kailangan alamin natin bakit ba ganito ang ating mga asawang lalaki. Sabing gano'n ni Dr. Lindsay Jernigan na nagsulat siya ng isang article sa Psych Central. Sinabi niya sa kanyang artikulo, ang mga lalaki raw, mga nonchalant men, hindi sila komportable sa kanilang mga emosyon at nahihirapan silang i-express ito. Isa pa ang pagiging nonchalant ng mga lalaki, itong tumutulong sa kanila upang makakop sila sa kanilang stress. At kung titignan mo, para bang confident sila. Pero ang katotohanan, defense mechanism lang nila ito para makaiwas sila sa mga malalalim na emosyon na issue. So what are we going to do with our problem? Since communication is the number one problem in marriage, kapag hindi ka nakipag-communicate sa asawa mo, ito ay nagdadala at nauuwi sa iba't ibang problema. Magkakaroon kayo ng misunderstanding, lack of respect, lack of connection. Kung hindi mo alam kung paano makipag-communicate sa iyong nonchalant husband, mawawala ang connection ninyo sa isa't isa. Ang mangyayari, you will start second-guessing your husband. Manguhula-hula ka na lang at huhusgahan mo na siya kung bakit ganun siya dahil hindi mo alam ang iniisip niya. Here are the things that you need to do, tayo mga babae, para magkaroon tayo ng connection sa ating mga asawang nonchalant. Okay, first, we need to learn to see eye to eye. We are on the same page. Ibig sabihin nito, kailangan nagkakaunawaan tayo, nagkakaintindihan tayo. Unang-una, ang chatty wife, dapat hindi niya monopolize yung conversation, yung siya lang ang nagsasalita. Hindi niya binibigyan ng time or pagkakataon ng asawang lalaki na magsalita at ibahagi ang kanyang kaisipan. Sabi nga ni Santiago sa kanyang sulat, James 1:19, sabi niya, mga kapatid,
Unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Sa English translation, it says everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. I admit, I'm a working progress pagdating dito dahil ang asawa ko matagal magsalita, mahaba magsalita, kaya minsan kina-cut off ko na siya. Pero na-realize ko na dapat pala na hayaan ko ang asawa ko sa pagsasalita. Likewise, katulad ng sinasabi ko, we need to learn na makinig sa sinasabi ng ating mga asawa. The next thing is, watch your tone. Kasi minsan, kahit hindi tayo galit, pero yung tono ng ating pagsasalita parang galit. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng misunderstanding. Iniisip ni Mr. na galit ka dahil sa tono ng pananalita mo. Alam ko dito sa Pilipinas, may mga taong malalakas magsalita na para bang galit. Pero ang totoo, hindi naman. We need to learn to take turns pagdating sa communication. Hayaan mo ang asawa mo magsalita at i-share ang kanyang opinion at ang kanyang nararamdaman. Watch your action. Yung bang yung gesture natin. Yung halimbawa, hindi ka naman galit pero nakasimangot ka naman, umiirap-irap ka. Ang mangyayari nito, iisipin ng asawa mo na galit sa akin si Mrs. We need to watch our action. Katulad ng mga kilos mo, hindi ka nga galit, pero nakasimangot ka naman, umiirap-irap ka. So, kailangan we need to be careful sa ating mga facial expression. Para naman sa mga asawang lalaki, try to understand your wives. Unawain mo ang asawa mo dahil ang asawa mo, meron siyang 20,000 words na dapat gamitin sa isang araw. Kailangan magkaroon ka ng mahabang pasensya. Kasi ang mga asawang babae gusto nilang makita na interesado si Mr. sa mga sinasabi nila. Kaya sa mga asawang lalaki, try to engage in a conversation. Alam kong pagod ka na, naubos mo na yung 7,000 words mo sa trabaho. Pero you need to save some para sa iyong asawang babae. Kasi kapag hindi ka nagsalita, kapag hindi mo pinansin si Mrs., nagbibigay ka, nagpapadala ka ng wrong signal sa iyong asawa na wala kang pakialam, hindi ka interesado sa sinasabi niya, sa nararamdaman niya, at iisipin ni Mrs. na hindi siya mahalaga, invisible siya sa iyo. Kaya you need to make sure na pagdating mo galing sa trabaho, spend time with your wife. Kasi ang mga asawang babae, gusto nila ang kanilang mga asawang lalaki ma-involve sa buhay nila at maibigay ni Mr. ang kanilang emotional needs. Kasi gusto ng mga babae na ang asawa nila ay nagmamalasakit sa kanila na hindi na nila kailangan na mamalimos ng pag-ibig, atensyon. Show that you're interested in your wife. Try to acknowledge her. Kailangan magkaroon kayo ng connection. Give her your full attention. Ibigay mo ng buong-buo ang atensyon mo kay Mrs. Huwag kang magbabasa ng dyaryo, huwag kang maglalaro sa phone mo kapag nakikipag-usap ka sa iyong asawa. Show empathy at interest kay Mrs. At importante, kapag kausap mo si Mr. o si Mrs., tumingin kayo sa kanyang mga mata kapag kayo nagsasalita. Give your spouse undivided attention. Para sa ganon, meron kayong connection. Madaldal ba ang asawa mong babae? Nonchalant ba o sobrang tahimik ng asawa mong lalaki? Kung gagawin mo ang mga sinabi ko, yung mga suwestyon, maaayos ang komunikasyon niyong mag-asawa. Well, maraming salamat muli sa pagsubaybay niyo dito sa ating podcast sa The Praying Mom. Magkita ulit tayo sa susunod na linggo. May the Lord bless you and keep you safe.